Balikan po natin itong balita sa inihayang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Iginagalang daw ng palasyo yan. Sa kabila nga ng reklamo, tuloy pa rin daw sa trabaho ang Pangulo. At live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang reaksyon ng palasyo dito sa inihayang impeachment complaint laban kay PBBM? Ruth, para nga sa Malacanang, sa ngayon ay walang basehan. Itong inihain o yung mga grounds na inilatag para sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo, sa kabila ng impeachment complaint na to na unang beses na ifinail laban sa Pangulo, business as usual pa rin si PBBM. Personal siyang lumipad patungong Antique para pangunahan ang inaugurasyon ng Antique Airport Development Project sa San Jose de Buenavista, Antique. Mula sa 181 square meters, pinalawak ito sa 2,224 square meters. Kaya lumaki na rin sa 364 ang seating capacity nito mula sa dating mahigit 60. Mula sa dating 2 check-in counters, ginawa na rin itong 6. Sabi ni PBBM, inaasahan nilang malaki ang maitutulong nito sa mga turista at negosyante. Ayon sa Pangulo, nagulat siya na ang total cost ng improvement ng terminal dito sa airport ay 120 million pesos lamang. Ang tower daw ay 42 million. Patunay daw ito na basta tama ang paglalagyan ng pera, may makikitang marami ang pwedeng gawin ng mas mabilis at mura. Gawin daw sana itong pamantayan sa mga serbisyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura at mas maganda. Ruth, katatapos nga lamang ng press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at dito binigyang diin nila na kinikilala nilang bahagi ng isang democratic process ang pagsasampa ng impeachment base na rin sa sarili nating konstitusyon. Sinasabi ni Yuse Castro, nakikilala na natin yung proseso dito sa gagawing pagdinig sa kaso ni PBBM kung matutuloy man, pero umaasa raw sila at nagtitiwala sila na gagawin ng Kongreso ang kanilang trabaho na merong integridad at base na rin sa batas. Sa ngayon daw, bagamat meron daw impeachment complaint laban kay PBBM, para kay Yuse Castro hindi masasabi na matibay ang grounds na inilatag dito. Partikular nga yung sinasabi na kidnapping laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil ang paliwanag dyan ni Yuse Castro kanina, wala pa namang nadedesisyonan na ganitong uri ng kaso kahit noon pa, kaya wala daw basihan ang pagsasampa ng impeachment kung ito ang pagbabatayan. Sa ngayon, bagamat dire-diretso daw ang proseso dito sa inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo, dire-diretso rin daw ang pagtatrabaho nito. Ruth? Masayan nga rin yung itatanong ko sa iyo kung may particular na sagot na doon sa certain issues. Binanggit mo na yung issue ng pagpapadala kay dating Pangulong Duterte doon sa The Hague. Yung isa pa, yung iniuugnay ang Pangulong Marcos sa umay illegal paggamit ng illegal na droga, pati yung pagtatayo daw ng ICI para umay ma-shield yung kanyang mga kaalyado. May mga sagot na ba dyan? Particular dyan sa issue na yan ng Malacanang? Yes, Ruth, inisa-isa kanina doon sa press briefing base doon sa tanong na ibinato natin kay Yuse Castro, yung lahat ng naging grounds na pagsasampa dito sa impeachment laban kay PBBM. Ang sagot dyan ni Yuse Castro, etong lahat ng issues na ito, nasagot na rin daw ito ng Malacanang even before. At malinaw naman daw na sinasabi nilang kahit noon pa walang basehan etong mga akusasyon na ibinabato laban kay Pangulo. Gayunman, limitado lamang daw yung masasabi na detalye ni Yuse Castro sa ngayon dahil hindi pa naman daw sila nabibigyan ng kopya ng mismong impeachment complaint na isinampa laban sa Pangulo. So mas maigi daw na hihintayin muna nila yung mismong kopya para detalyado rin yung kanilang sagot. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.